everyone and welcome back to my channel. It's me again, Grace. Okay, for today's vlog, today is Friday. Wala yung lola ko nakipag-madyong doon sa mga kaibigan niya. So, may time ako magdaldal, guys. Hindi ako bawal ngayon, walang bantay. At saka katatapos ko lang mag-lunch. So, to all my 500 subscriber po, thank you so much. Shout out po sa inyong lahat, sa lahat na OFW na nag-subscribe sa akin and sumuporta sa akin, at sa mga friends ko din po na iba. Kasi yung ibang friends po, ayaw nila akong isub. Ayaw nilang isubscribe yung channel ko. So, yan lang, wala. Yan mo lang sila. So, for today's vlog, I'm gonna introduce myself to you kasi naka 500 subscriber na po pala ako, and hindi pa rin pala ako nag-introduce ng sarili ko kasi nga nag-try lang naman ako mag-YouTube, as in parang laro lang yun. So pero may mga YouTuber akong napuntahan, napadpad ako sa kanilang channel na yun, pwede palang ma-monetize ang channel mo kapag na-reach mo na yung requirements ng lolo natin. So, medyo madilim, guys, pero malapit ako dito sa bintana. Yan, yan sa ilalim namin. Highway doon sa kabila. So, yun, I'm gonna introduce myself to you. Mag-English ako dito kahit na word. Yun. Before anything else, I want to introduce myself. I am Grace De La Torre. Maybe you're confused that my YouTube channel is Grace Matiliano actually. But after 3 months, 3 months ba yun? hindi ko natandaan. I changed my surname. Kasi De La Torre yung talagang apelyido ko. So, I changed it from Grace Matiliano to Grace De La Torre. So, every time na may mga kaibigan akong isa-subscribe ako, tinatanong kong ano ang isi-search. Sabi ko, Grace Matiliano, and then pinapasa ko yung pangalan ng channel ko na Grace De La Torre ang lalabas. Kasi, I am married, but I'm not still changed my status. So, my status now is single. So, to prove it to you na I am Grace De La Torre, ito po yung passport ko. Ayan. Grace De La Torre po yan nakalagay. And my Hong Kong ID is this Grace De La Torre. So, yun. Kasi ganito po yan, guys. Nung nag-abroad kasi ako, yung passport ko is single kasi mahihirapan akong mag-process ng papers ko dahil kailangan marami pang aayusin yata magpa-change status. So, naghabol ng oras na para maka-abroad na. So, yun ang nangyari. May nag-message sa akin. Hayaan ko na lang muna. So, yun ang nangyari. Nung after 2 years contract ko dito sa Hong Kong, sabi ko, nagtanong ako sa consulate na renew ko yung passport ko. Pwede bang gamitin ko yung family name ng husband ko? Sabi ko, pwede bang i-change ko na Grace Matiliano? Sabi sa akin, hindi pwede kasi baka makulong ka. Baka makasuhan ka na. Yung passport mo kasi single, tapos magpa-change ka ng passport mo ng ibang family name na gamit ang sa asawa mo, hindi ka naman nakapa-change status.
So, yun guys. Mag 8 years na ako next year dito sa Hong Kong. So, single pa rin yung gamit ko. And, maybe kung magstay ako sa Pilipinas, saka ko pa mapa-change status. So, yun lang guys. I am Grace De La Torre and my husband's surname is Matiliano. So, yun. And I am 41 years old and wala akong sa. I have my only son, 13 years old, and yun. Masaya ako na mabot ako sa edad na ito, and it's a blessing na umabot pa ako sa edad na to kasi nung nag 15 years old ako, I always say to myself, wow, I am 15 years old. Abot pa ba ako ng 20 years old? And after 20 years old, nabot ng 30 years old. Sabi ko, wow, naka 30 na ako. Abot pa ba ako ng 40? So, I am glad that nalagpasan ko yung 40 years na existence dito sa mundo. And ang sabi nga nina, at the age of 40, lives will begin. Ano ba tawag doon? Life begins at the age of 40 pala yun. And thank you kasi napadpad ako sa pag-YouTube. Kasi mayroon akong YouTuber na taga Dubai na nakilala sa Facebook noon. Nagtanong-tanong ako sa kanya, 2013 or 14 yata yun. Sabi ko sa kanya kung paano ba mag-upload ng video sa YouTube. Kasi gusto ko rin yung mga travel ko dito, magpunta-punta kami sa beach ng mga kaibigan ko, magpunta kung saan-saan sa mga lugar na maganda na ma-videohan ko. Gusto kong i-post sa YouTube kasi para remembrance, and kasi sa Facebook hindi naman yun, mawawala din yun sa Facebook pag ipopost. So sa YouTube kasi pag binuksan mo lang yung channel mo, nandyan lang yan. Pangbaga, hindi siya ma-expire. So, unfortunately, he did not teach me how. So, hanggang sa last February, nitong 2019 lang, napadpad ako sa mga YouTube na nagbigay ng tips at kung paano mag-start ng YouTube channel. Kasi, naoperahan yung yung amo ko. Kaya isang linggo, sobra akong isang linggong pabalik-balik at nagbabantay doon sa hospital kasi private naman yung room na yun. So pwedeng magtambay yung doon, yung bisita. So yun, habang nandun ako 8 hours na nakaupo ako doon, wala akong ginagawa. So ayun, nag-start ako na sa mga YouTube hanggang napadpad niya ako sa channel ni Redson na taga Cebu ba yun siya. And na-inspire ako kasi yung first time niya na sahod, nakita kong ang laki talaga. Share niya yon. And kay Brotherhood yun, yung channel na yun. At saka yung si Miss Georgia ba yun, yung nagme-makeup. Hindi ko natandaan yung apelyido niya, pero na-subscribe ko siya, kaya nakikita ko yung niya, yung name niya. So hindi ko nalista yon. Saka yung taga Canada na si Rax Kili, siya, Filipina siya na Bisaya siya, Cebuana, na nakapag-asawa sa Canada. So vlogger din siya at magaling siyang vlogger at malaki din ang sinahod niya ng first salary niya sa YouTube. Yun, nagka-interest ako hanggang 1 week yun nasa hospital ako palagi yun. Wala pa rin akong nagawang mga video doon. Yun. At saka, ang una kong yung una kong channel, nag-upload ako doon ng video ko nung pag-pista pag-uwi ko, November yun, 2018. So, yun lang ang video na nasa cellphone ko. So,
Hello guys! Welcome back again. May tumawag sa landline, so akala ko yung amo ko, si Lola, so, na tumawag. So, yun. Yun nga, ano ba yun? Ano ba yung last na sinabi ko? Yung una kong channel ay, nag-upload ako doon ng video na may music yun. Music talaga kasi fiesta yun, may sayawan. So, na-copyright yun. So, ang ginawa ko, naka 300 subscriber ako doon. Kaya, ang ginawa ko, nagbago ako ng channel kasi ang sabi nila, pag copyright talaga, in the future, mahirapan kang mag-apply ng monetization. Pag na-reach mo na yung, yung requirements ng YouTube. So, yun, nagbago ako kahit naka 300 subscriber na ako doon. At naka 1 month na yata ako noon. So, yun, bago itong channel ko. So, yan. Nag-iingat na sa copyright at saka sa spam na comments. So, thank you guys for all my subscriber. 500 na ako. Thank you so much sa inyong suporta at sa mga team Hong Kong vlogger at sa lahat na OFW na vlogger na YouTuber. Thank you so much for the support, for the love. Thank you. And hope hindi niyo ako iwanan. Sana ay patuloy niyo pa rin akong suportahan and have positive vibes lang always, and may the good Lord bless us all, and to all the vloggers na OFW nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon, and be patient lang, at marami rin talagang na-monetize na, so baka sakali tayo ay pala rin din. Kaya God bless us all, and thank you.